napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong likod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyo. June, go. Okay, likewise, kasamang Eddie, magandang hapon din po sa ating mga masugid na taga-subaybay ng programang Wow Action Balita. At ngayon po ay inyong pong mapapakinggan itong ating panibagong programang makakasama natin dito sa program ni Ka-Ed Rosales, itong journalista ng kalikasan. Magandang hapon po muli sa inyo. Okay, at tatalakayin po natin dito sa loob ng 1 oras po itong journalist ng kalikasan, ano? At gusto namin na ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin, no, nationwide, ay maintindihan kung gaano kahalaga ang aming ginagawa na pagpapaalala sa ating mga kababayan. Tagalog na Tagalog yun, ha? At ito, oo. At ang unang pasimula nito ay si June ang ating pagbubukasin doon sa journalist ng kalikasan. June, at umpisahan mo nga kung paano nasimulaan yung nasabing journalist ng kalikasan. Okay, maraming salamat kasamang Eddie, no? Etong
pagbuo o na-conceptualize natin itong journalista ng kalikasan. Although sa ating bansa ay mayroon din naman mga grupo dito, mga lokal na grupo na makakalikasan, at meron din naman mga pandaigdigang grupo tulad po nitong Greenpeace International Environmentalist. Sa totoo lang, kasamang Ede, ito yung isa sa nakapagbukas ng ating isipan upang magkaroon tayo ng partisipasyon dahil nakita natin kung gaano kahalaga itong pangangalaga at pagmamahal na dapat ibinibigay ng sangkatauhan dito sa ating kalikasan. Okay. Sa totoo lang, kung bubuklatin natin itong aklat ng banal na Biblia dito sa Genesis, meron binabanggit dito, kasamang Ed, itong sinasabi na ibinigay ng Panginoon Diyos ang dominion o yung pangangalaga sa lahat ng kanyang nilikhang may buhay sa sangkatauhan na kanya ring nilikha. At ito yung naging basihan ngayon ng ilang mga negosyante na maliliit o malalaking negosyante, mga multinational corporation. Ibinabalik nila na bakit kayo nagagalit sa amin? Bakit ninyo pinupuna ang ginagawa namin pagnenegosyo sa ating planeta? Bakit? Di ba? Sinabi naman ng Diyos. Inuutos ng Diyos na kung saan ay ibinigay na nga yung dominion sa sangkatauhan. So what? Kung galawin namin, hukayin namin ang pagmimina ng mga iba't ibang mineral sa lupa, sa kalupaan, sa karagatan, at itong kasama nito yung kagubatan. Ay, Kaed, medyo may tumatawag. Okay, at sagutin mo muna. No? At patuloy po nating ito ay lahat po tayo ay may mga hawak na mga dokumento, no? Para na sa ganon ay maiparating po natin doon sa ating mga kababayan ang lahat ng aming nalalaman at gusto namin ay i-share namin sa inyo, no? Sa ating mga kababayan sapagkat siran-sira na po ang lahat ng ating kalikasan sa buong mundo, no? Andyan na yung lahat na pinutol na po yung mga puno, nagmina sa iba't ibang lugar, lahat po ng may buhay sinisira na po, no? At dito ang pangunahing involved dito ay ang DNR, no? Ang pangalawa, tayong mamamayan, no? At para na sa ganon, tayo ay maki-share sa ating mga tiga-DNR kung paano natin aalagaan ang kalikasan, no? Mga kadol. Yun. At ito, medyo bumitaw yung tumatawag sa atin, siguro busy. Oo. So, ipagpapatuloy po natin mga kababayan itong ating tinatalakay kaugnay dito sa journalista ng kalikasan, kung paano tayo na-involve dito at kung paano pumasok sa dugo at kaluluwa natin itong kinakailangan talagang pagmamahal na dapat ibigay sa ating kalikasan. Ngayon, sinasabi nga natin dito at ng mga environmentalist sa buong daigdig na ang daigdig ngayon, maski mismo si Ban Ki-moon na UN Secretary General ng United Nations, na sinasabi niya mismo doon sa naganap na summit conference sa Bali, Indonesia, na dinaluhan ng mahigit sa 100 bansa sa buong daigdig. Ayon sa kanya, we are on the verge of catastrophic. Na ibig sabihin dito, kung hindi bibigyan pansin ng lahat ng mga leader sa buong daigdig, kung paano lulutasin itong sinasabing global warming at climate change, para na rin nating sinabing inuhukay na rin natin unti-unti ang ating libingan. Bakit kamo? Hindi ba natin napapansin? Hindi ba natin nakikita? At hindi rin naipapaliwanag sa atin maigi na kung bakit tumindi itong sinasabing global warming. At sabi nga ng ibang makakalikasan, hindi kami alarmista. Subalit, nakaka-alarma na ang nagaganap sa ating kapaligiran at sa buong daigdig na kung saan kung mapapansin ninyo, dito lang sa Pilipinas, yung super typhoon na Yolanda. Ang akala natin,
Isa lang itong pangkaraniwang bagyo, Oo. isang super typhoon lamang. Okay. Pero kung susuriin po natin, ano ba at bakit nangyayari ang ganitong katinding mga bagyo? Hindi lamang sa third world countries, kasama ng Oo, Pilipinas, oo. kundi maging doon sa mga maunlad na bansa, ay Nangyayari nagaganap yan. din, di ba? Oo, Nangyayari yan kahit nagaganap eh. yan. So, sabi nga, wala nang ligtas. Lahat tinatamaan mula sa sektor ng mga mahihirap Oo. hanggang sa sektor ng mga milyonaryo, ng mga bilyonaryo. Lahat yan dumaranas na. Okay. Natitikman na nila ang galit ng kalikasan. Oo. So ano ba talaga ang pinagmulan? Okay, sasabihin natin dito, yung cause and effect ng global warming and climate change ay yung patuloy na paggamit ng tinatawag na Nakakalason, oo. yung mga dirty fossil fuels. Oo. Ano ba itong tatlong dirty fossil fuels na sinasabi natin, Okay. Ed? Yes. Ito yung coal, oil, at gas. Okay. Kahapon nabigyan natin ng partial na paliwanag, pero ngayon uunti-unti natin at Maipaliwanag, oo. ididetalyado natin etong ibig sabihin nitong mga dirty fossil fuels. Oo. Ang solusyon, ayon sa mga kapatid natin sa hanap buhay at sa mga environmentalist, ang solusyon para mawala unti-unti ang global warming at climate change ay ang total phase out ng paggamit ng coal, gas, and oil exploration. Yan. Okay. Ngayon, tanong naman ng iba, pare, dyan nabubuhay ang daigdig eh. Oo, Marami oo. nagnenegosyo dyan eh. Totoo yan. Hindi maaapektuhan ng mga negosyante. Well, sabi natin, hindi masama ang magnegosyo. Negosyo. Hindi masama ang maghanap buhay. At siyempre, maski ang Diyos, galit sa mga tamad eh. Oo. Di ba? So, ibig sabihin, kung binabanggit nga sa Biblia na ibinigay ng Diyos sa tao ang dominion para pangalagaan at gamitin ang mga bagay na nilikha niyang may buhay na nagdurugtong sa buhay ng bawat individual na tao sa mundo, Oo. dapat pangalagaan mo rin. Yes. O bakit ito ang nakausap ng ilan natin mga kaibigan sa makakalikasan, sinagot siya ng, so what? Kung hukayin namin tong lupa rito, minahin namin lahat ng uri ng metal dito, Wala kayong pakialam. wala kayong pakialam kasi sumunod lang kami sa kautusan ng Biblia. Ang tanong, inutos ba yun? Di ba? Hindi nga kahit eh. Oo. Masyadong naging literal Oo. yung kanilang pagtanggap. Ngayon sabi ko sa negosyanteng yun, sir, nabasa niyo rin ba ang buong Biblia? O baka ang nabasa niyo lang yung Genesis lang? O, puntahan naman na ho natin itong Revelation, yung last part ng Bible. Sa Revelation chapter 7 sa verse 3, nakasaad doon, huwag mong saktan ang kalupaan, Yes. karagatan, Oo. at ang mga puno. Oo. O yung mga nasa kagubatan. So, ibig sabihin, kahit, nagkaroon ng conflict. Oo. Yung sinasabi ng Diyos sa Genesis at yung sinasabi naman doon sa Revelation. So, kung titingnan natin, Kaed, doon sa Genesis, oo nga, binigay nga sa tao, sa sangkatauhan, ang pangangasiwa, paggamit ng mga nilikha ng Diyos. Meron ba sinabi ang Diyos doon? O sige, wasakin ninyo yung mga puno dyan, putulin nyo lahat ng mga bagay dyan na nagiging karugtungan ng inyong buhay. Wala naman sinabing ganun eh. Tama. Oh, di ba siguro, sabi ko rin sa negosyante, siguro, kung nabasa mo yung Revelation, hindi mo sasabihin sa akin ngayon yan. Hindi mo ipapaliwanag na so what. Oo. Oh, dahil una, sabi nga natin, ang anumang bagay na minahal ng tao, Oo. kinalinga ng tao, Correct. hindi niya sisirain yan. Okay. Di ba? Oo. At doon sa ating tinatalakay, kagaya ng nito nga Greenpeace water na to, At dito ay ako naman ang babasa nito, Okay, Project sige, Clean kaya. Water, Oo. Ang malinis na tubig ay karapatan para sa lahat. Subalit ang karapatang ito ay nilalabag ng mga gawaing mapanira sa ating mga ilog, Tama yan. lawa at lahat ng tubig
tabang na maaring magdulot ng pinsala sa ating kalusugan. No? Ang Pilipinas ay mayaman sa tubig, kaya't ang konsepto ng kakulangan sa tubig ay maaaring malayong-malayo sa ating isip. Ngunit ito ang katotohanan na kailangan nating harapin. Yan. Ayon sa Philippine Environment Monitor ng World Bank, ang Okay. Pilipinas ay pumapangalawa mula sa pinakamababa sa timog silangan ng Asya sa usaping ng dami ng tubig na maaring gamitin ng bawat Pilipino kada taon. Di ba? Yes. Ang polusyon sa tubig, pagbabago ng klima, pagpapalit ng gamit ng lupa at ang magulong pangangasiwa ng ating mga katubigan ay maaring magdulot ng krisis sa tubig ayon sa mga eksperto pagdating ng taong 2025. No? Maraming lugar sa ating bansa ay daranas ng kakulangan sa supply ng tubig. Yan, no? Yun. At John, go. Kaya nga ang sabi nga natin yung mga iniinom ba natin, Malinis ba? nakatitiyak ba tayo na malinis? Oo. Ang pinagtatako nga bakit nauso tong mineral water? Yes, oo. Sabi ko nga, hindi masama magnegosyo. Oo, ha? oo, oo. Hindi masama magnegosyo. Hanap buhay yan Pero tubig pa rin yun. Tubig pa rin yan. Oo. Na kailangan ng katawan natin. Yes. Okay. Ngayon, ako minsan iniisip ko bakit yung tubig hinahaluan ng chlorine? Oo. Tama ba? Yan, chlorine yan. Chlorine. At doon sa dam, hinuhulugan ng chlorine yan. Chlorine, okay. No? At para daw maging malinis ang ating tubig. Tubig. No? At Oo. di ba ang chlorine ay lason din? Chemical din yan. Oo. Di ba? Chemical Ginagamit yan sa swimming pool. Mm. Oh, di ba? Mm. Para maging Malinis. malinis. Maputi Oo. ang tubig. Pero, tingnan mo ang iyong balat kapag ipinaligo mo na may chlorine, pag ahon mo, ano ang nakikita mo? Di ba may puti-puti? Ayun. Oh, di ba? Yan yung bunga ng chlorine. Mm. No? At yan, kapag nainom ng tao, anong dulot? Yun. Yun na. Magkakaroon na ng sakit yan. Yes, Diba? oo. Magkakaroon na ng sakit yan. Iba't ibang sakit. Iba't ibang uri ng sakit Iba sa balat. yung tunay na kalikasan na dumadaloy gaya ng nasa likuran natin yun. Ayan, siyempre. Batis, Oo. napakalinaw, di ba? Yung bukal. Galing sa Oo, bukal yan yes. Yan Oo. ang tunay na kalikasan Yes. na Oo. bigay talaga ng itaas. Hindi kagaya nung mga nakasulat dito, no? Mm. Dito sa Greenpeace, no? Mm. Na ito ay pinapaliwanag po nating mabuti na ang tubig, no? Maraming bagay, no? Ang pwedeng makuha nating mga sakit kapag hindi nating inalagaan ang kalikasan. Yan. Diba? Okay, napunta tayo sa tubig, Kaed. Okay. Oh. Ako, may kwento ka sa akin. Ano yung karanasan mo rin sa nakita mo sa bandang Marilao, Bulacan? Aba, alam mo, yung naging karanasan ko nung ako'y nagko-coverage dyan sa may Marilao, Bulacan, Aha. amin pong tinungo ang pinanggagalingan ng tambak na basura galing po ng Valenzuela Nako. papuntang Marilao, Marilao. Bulacan. Mhm. At doon po yan tumutuloy ang lahat ng basura na dumadaloy Mhm. sa tabi ng creek. Creek ba ang tawag doon o ilog? Ilog. Ilog kasi Oo. ang creek, maliit Oo, lang yun oo. Yun, ilog. At doon po nagtatapos yan pagdating doon sa Marilao. Mhm. Hanggang sa ikinoverage po namin lahat yun. No? Mhm. Kaya sa buong mundo, ang Marilao ang tinaguriang pinakamarumi Nako. Kita mo na yan. tambak ng basura. Kagaya ng Pasay, ang pinakamaruming barangay, no? Mhm. Itong Santo Niño, pinakamabaho sa buong mundo. Naku, Oh. nakakahiya. Lumabas po 'yan. no? Na-feature talaga sa Oo. worldwide, Oo, worldwide 'yan. Kagaya ng programa natin, Mm. no? At 'yan, kaya lamang natin magagawa yung alagaan natin ang kalikasan sa tulong na rin ng programang ito, no? Oh. Kaya alam mo, Ed, itong sinasabi natin na
na may malaking kaugnayan sa kalikasan itong ating tinatalakay sa ngayon ay bunsod dito ng pagtindi ng problemang pandaigdigan itong global warming at climate change. Ngayon, kung titingnan natin itong sinasabi ng ating mga kapatid na makakalikasan, itong unang-una, ako, saludo talaga ako, no? Ang programang Wow Action Balita ay saludo talaga dito sa effort na ginagawa ng grupo ng Greenpeace International. Sapagkat sa totoo lang, hindi naman natin tinatago na dito rin tayo namulat. Dito tayo natuto ng tama at kung ano ang tamang pakikipagrelasyon na dapat ginagawa ng sangkatauhan sa kalikasan. Meron na tayong mga paglilinaw, meron na mga pagpapaliwanag, pero ang ating pong napapansin, bakit tila hindi seryoso? Oo. No, although meron pong agenda na, maski nung panahon pa ni Padre, ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Oo. meron na silang programa rin diyan, may agenda na Para sa dyan. kalikasan, sa Oo. climate change, Oo. global Oo. warming. Oo. Panahon pa ni Sekretarya Heherson Alvarez yan. Oo. At yung kanyang asawa, si Cecilia Guidote Alvarez. Oo. Naging kwan sila dyan, naging involved talaga sila dyan. Oh, pero alam mo, nung maging DNR Secretary, si Erson Alvarez, ay nasira lahat ng kalikasan. Ako po. Ano naman dahilan, pare ko, at nasira yung kalikasan? Ay dumami yung pagputol, no? Oo, yun ang ng mga mabigat. puno Yun ang mabigat. sa ating mga kabundukan, Mhm. no? At kung makikita mo, siya yung pangunahin ngayong kumukontra, Ah, no? ah. At siya rin yung lumalaban diyan sa kalikasan. Oh. Si Alvarez, no? Ba't nagkaganon Nung panahong siya ang nanunungkulan, hindi niya naging kampanya yan. Hmm. Oh, marami ang nagkampanya diyan sa kalikasan, pero sino po yung totoo Yan. hanggang ngayon Yun. na kumakampanya tungkol diyan sa alagaan natin ang kalikasan. Hmm. Number 1, DNR, di ba? Okay, Ang number DNR, no? Pero, yung mga tiga DNR, ang tanong natin, sila po ba ay binabantayan nila ang kalikasan natin? Mayroon silang mga tinatawag na ASBO na nagkalat sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila Hmm. para doon sa mga masasamang usok. Ang tanong natin, yung mga usok na yan, na bunga ng mga sasakyan, ay sila itong pangunahing involved sa lahat ng pagbibigay ng permit para yan ay makatakbo. Oh, tama. Di ba? Pagdating sa LTO, mayroon pa rin sila, no? Merong ano? Partisipasyon. Yun. Di ba? Sila yung nagbibigay ng accreditation Hmm. para doon sa ano ba tawag doon yung pinapasukan ng para ma-check up yung sasakyan mo kung okay yung parang usok, ano ba yun? Smoke belching. Oh, smoke belching. Tambucho. Oo. Tambucho yan. At chinecheck yun. bago yan pumasok, kailangan magbayad ka. Aha. Oh. 'Di ba? At kung marumi, balik ka, bayad ka na. Yun. 'Di ba? Ganun pa rin 'yon. O sino ngayon ang dapat sisihin diyan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Yung mga nakapwesto sa ating pamahalaan, no? At ginagawa lang nila yung kanilang kagustuhan, no? Bilang isang kagaya ni Direktor Pae, Secretary Pae, Hmm. no? Doon sa Mount Tiwalwal, no? Oh, Doon sa Camarines Norte, Hmm. no? Na siya ang naging direktor nung panahong siya ay nanunungkulan at yaan ay bakit hindi niya napigil ang minahan dyan sa nasabing lugar ng Camarines Norte. Oh, di ba? Hmm. Dapat, Karon. ngayon siya na ang sekretary, hindi pa rin mapigil. Ano ang dahilan, John? Yun ang tanong. Yun ang magandang katanungan mo. Magkano po yung kasunduan ng mga
operator ng mga minahan na yan at saka yung mamumutol ng troso sa kabundukan. Yung mga illegal loggers. Sila po yung mga sumisira niyan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng Flash flood, landslide. landslide, soil erosion. Oh. Tapos yung pagbaha. Dahil wala na pong pumipigil dyan sa tubig na galing po sa ating kabundukan. Dahil wala na eh. Yung mga ugat na dapat ay pumipigil dyan sa mga daloy ng tubig na yan para wag magkaroon ng landslide at pagbaha sa buong Metro Manila, wala na eh. Pinutol na po. Oh. Yun. Paano ngayon ang ating kalikasan? Oh, 'di ba? Eh ang ozone layer natin, 'di ba? Malaki na ang butas niyan. Paano mawe-welding ba nila 'yan? Sige nga. Alam mo, Ikaw ba yun eksperto ka para puntahan natin yung ozone layer at hinangin natin? ay nako. Yan ang sinasabi natin na kapag ang kalikasan na ang pinag-uusapan natin, napakahirap sagutin, napakahirap lutasin. Yes. Subalit, kung noong mga una-unang panahon pa lamang, Ginawa na ay yan. ginawa na nila ang pag-iingat Oo. na maingatan ang ating kalikasan, hindi mangyayari to. Oo. Di ba yung sinasabi nga natin na nature sustain man. Oo. Man sustain nature. Yan. Dapat ganun ang relasyon Oo. ng tao sa kalikasan Pero magkahiwalay eh. Iba yung Oo. relasyon nila eh. Relasyon nila doon sa kasunduan, iba rin yung relasyon nila doon sa kabundukan. ito pa kaida nakakatawa. Kita mo. Ako, siguro way back 2 years ago, Okay. doon ko rin lang nalaman pala at naintindihan Oo. yung sinasabi ng mga environmentalist na ozone layer. Yes, oo. Ang ozone layer pala, wala yung pinagkaiba dito Sa salamin. sa shades Oo. o sa sunglass. Oo. Ang Kailangan sunglass, nagbibigay proteksyon. para Pag sa mata. sinuot ko to, Oo. hindi Yan. ako masisilaw Oo. sa Fernando po na. Fernando po na dating. Di Oo. ba? Ngayon, pag inalis ko to, lintik yung sikat ng araw. Oo. May Susunugin. ultraviolet Oo. rays. Susunugin Yes, ganyan. oo. Totoo yan. No? Ngayon, ito. Yung ozone layer, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam, Oo. ang ozone layer po ay kasing nipis lamang po ng tasty bread. Yan. Yan po ang nakapaikot sa ating planeta, Okay. sa ating mundo, Oo. na nagbibigay proteksyon sa pagpasok ng Sikat ng na araw. Oo. Pero anong nangyari? Nabutas. Numipis hanggang sa nabutas dito sa gawin ng Antarctica. Oo. Isa sa pinakamalakas sumira ng ating ozone layer ay hindi pa itong sinasabi natin mga carbon dioxide na ibinubuga ng iba't ibang uri ng sasakyan Yes. Alam mo kung anong pinakamalakas sa sumira ng ozone layer? Yun makinig po kayo. Ito ang tinatawag nating CFC. Okay. Ano ang CFC? Oh. Chlorofluorocarbon. Oo. Kung tawagin ng iba yan ay freon. Oo. O Freon. R12. Oo. Yan, yung panlagay doon sa air condition. Okay. Sa mga sasakyan. Oo. Dito, sa ginagamit Oo. natin, di ba? Oo. Air condition unit. Yan palang freon o CFC mga kababayan. Kapag yan po ay sumingaw na, Sumingaw, oo. Aakyat sa taas aakyat yan. sa himpapawid yan sa ere, Okay. hindi po yan Matutunaw. Oo. Hindi po yan nadidissolve. Mm. Yan po ay nananatili lamang dyan. Tulad din po ng paliwanag ng mga environmentalists, Scientists, yung oo. pagputok, naalala mo, Padre, Mount pagputok ng Mount Pinatubo. Pinatubo. Yes, oo. Di ba ibinuga niyan? Puti. May kahalong Oo. sulfuric acid. Oo. Yan yon. Oh. Di ba doon nagsimula pa rin tuminding yung sikat In- ng araw. oo. Pag tumama sa balat natin, ang Masakit sakit. na. Oo. Masakit na. Oo. Yun na yun. No, yun na yung ilan sa mga epekto niyan. So, kung hindi nga natin Aagapan. maagapan talaga ito, sabi ko nga, unti-unti tayo na rin ang humuhukay sa sarili natin libingan. Oo, kung alimbawa kung tatagal pa tayo diyon ng 20 taon, no? Oo. Mula ngayon ay siguro 5 taon na lang ang itatagal natin. Ano na, yung iiksi na yung lifespan ng Oo, buhay ng parang tao. sigarilyo, Oo, 'di ba? oo. Yung sigarilyo, ha?
Pag nanigarilyo ka, gaano ang itatagal mo na lang sa mundo? Sabi nga, every stick of cigarette, Oo. it will lessen 1 minute of your life. Oo. No, yun ang sinasabi Bawas ng ng mga bawas, doktor. no? Oo. Mas mabilis. Mm. Natutuyo ang iyong kalamnan. At Ngayon, yan yung, sige John. Hindi, ngayon kaya ano? Kasi kaugnay pa rin yan dito sa pinapaliwanag mo naman, yung sa sigarilyo, yung sa usok, aircon. epekto. Oo. Ngayon dito, meron akong na halukay na mga babasahin sa aking file, ano? Oo. Sa file. Nakita ko ito na nung lumabas yata ito 2012, ano? Galing ito mismo sa sa publication of this document is supported by Multilateral Fund. Oo. Galing sa Land Transportation Office. O tungkol ito LTO pa rin. LTO pa rin, ano? Oo. Ito, bibigyan lang po natin ito ng buhay muli, ano? Oo. Ito yung National CFC Phase Out Plan. Oo. Project Plan lang yan. Management Oo. Unit. Oo. Kasama rito yung DANR. Oo. Tsaka itong Environmental Management Bureau. Oo. Ngayon dito sa pinalabas nilang flyer nito, kasamang Ed, yun nga sinasabing, ang inyo bang sasakyan car aircon CFC free? Oo. Yan. Ito yung gusto kong matalakay Malaman. din natin. Oo. Malaman natin Oo. kung Kung yan ba, CFC free nga. oo. Di ba? Oo, yung sinasabi natin, mandatory, ano? Oo. LTO mandatory inspection of car air conditioners prior to registration. Oo. Ay bago mo maiparehistro, dapat ganyan nga yan. Yung kampanya nila, kung totoo nga, yan ay Oo. CFC free. No, Yeah. baka free lang yan sa salita. Gaya ng sinasabi rito sa hawak sa kong papel, tubig. yung Greenpeace Water Patrol, no? At ituloy ko to John, no? Sige lang. Ang mabilis na pag-unlad at kawalan ng batas na pumipigil sa paglikha ng polusyon ang nagpapaalala sa problema ng kakulangan ng supply ng tubig. Ito ay nagdudulot ng iba't ibang problemang pangkalusugan at pang-ekonomiya. Higit sa lahat ngayon, kailangan harapin ang problemang ito at hanapan ng solusyon. O, di ba? Kaya nga tayo, John, tinatalakay natin ito ngayon Okay. para mahanapan natin ng solusyon. Hindi man natin matapos habang tayo'y nabubuhay sa mundo, no? Ay makagawa tayo ng isang kabutihan para sa ating mga kababayan at doon sa mga susunod na lahing salin, Mhm. no? Tama. Na sila ang dapat makinabang doon sa malinis na tubig at kapaligiran, no? Sana ngayon pa lang magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo para nang sa ganon ay mabawasan man lang yung mapaminsala sa ating kalikasan. Di ba, John? Oh, tama yun, kasamang Ed, ano? Sabi nga natin, ito rin pinalabas na executive summary ng Greenpeace International Oo. na malulutas lamang talaga itong global warming and climate change. Oo. Yung total phase out ng dirty fossil fuel. Oo. Yung gas, oil exploration, tsaka Okay. yung paggamit ng coal-fired power plant. Ngayon mga kaibigan, ano po ba ito sinasabi nating coal? Oo. Sa Tagalog, Okay. ang tawag natin dyan, uling. Oo. Sa Banyaga, kung tawagin nila yan, carbon. Oh, carbon. Ang carbon ay minimina po yan sa ilalim ng palupaan. Lupa. Oo. Ito ngayon po, ang sinusupply dito sa ating bansa, dito sa Sual Coal-Fired Power Plant, sa iba Sambales, Okay. sa iba pang parte dyan sa Quezon, ano? Oo. Na tinayuan nila ng coal-fired power plant. Okay. Ngayon, ano ang epekto pala nito Nung power plant na yan. ng power plant? Nagtungo dyan noong taong 2002, itong grupo ng Greenpeace Okay. at Nag-imbestiga. imbestiga sila. Kumuha sila ng water Sample. sample, no? Oo. Nag-sampling sila ng tubig Mm. para maiwasan yung bias, Oo. maiwasan yung partiality ng Okay. investigasyon. Okay. Hindi dito ginawa sa Pilipinas ang investigasyon. Alam mo kung saan? Yung resulta Ginawa ito sa sa ibang bansa. Ayun. na meron mga nag-observe. Yes, oo. Ngayon. Iba't ibang bansa. Iba-ibang bansa. Oo.
positive, Oo. merong mercury. Yan ang sinasabi natin. Ano po ba yung mercury? Yun yung ginagamit doon sa mga fluorescein, kagaya nung, 'di ba, yung sa mga Oo. ospital, kapag may sakit yung bata, may lagnat, Oo. yan yung ilinalagay dito sa kilikili ng bata. Temperature. May mercury yun. Mercury yun. Kaya ipinagbawal na po ngayon yan. No? Kung matatandaan nyo, halos wala nang gumagamit niyan sa mga ospital. Wala na. No? Wala na halos. Ang tanong natin, kuryente na lang o battery ang ginagamit na lang, ano? Oo. Ano? Di ba? Battery operated na lang Oo, battery operated. Ngayon, ay sana naman ay itong tinatalakay namin, lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa namin, maging kayo man ay mga opisyal ng ating pamahalaan, hindi man kayo opisyal at makakatulong kayo sa programa namin, magsama-sama po tayo. No? Magkaisa po tayo, labanan natin para nang sa ganon, yung kalikasan po ang mapangalagaan natin. No? Buong mundo po yan. No? Hindi po namin magagawa ito kung kami lamang po dalawa ni John Padel. Tama ka dyan. Di ba? Kasama din natin dapat yung mga senador, congressman, mayor, governor, barangay captain, at kung sino-sinong mga opisyal sa ating pamahalaan. Tama. Di ba? O yan, tumatawa. Eto Diba? na nga, no? Alam mo, nabanggit mo yung mga kaibigan nating politiko, no? Ako, sa totoo lang, sabi ko nga, dapat tayo hindi namin personal eh. Oo. Walang personalan, trabaho lang. Okay. Okay, sabihin na natin na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Oo. tinagurian nilang diktador, Okay. tinagurian nilang nagbigay sila ng mga negatibong tawag. Yes, oo. Tinawag pa siyang Hitler, ano? Okay. Pero Yun, tingnan natin nasa yun. kabilang linya natin si Ernie Buwan. Ernie, Okay, magandang okay. hapon sa iyo. Okay. Yes, Kapatid magandang Ernie. hapon sa iyo, kapatid na Eddie Rosales, Okay, bilang kasama- ama ng programa Ah, Wawak sa Ernie. Balita Kakampi. Okay, Ernie, kasama ko si John Padil. Okay, maraming salamat, John Padilla. Ako'y very busy lang. Nais kitang makausap in person para na sa gano'n sa balansing panig ng katwiran, malaman mo yung prosesong legalidad na isinagawa natin dito sa mga tunay na lingkod bayan sa bawat presintong ating tinutungo. Kaya itong komunikasyon na ginagamit ko sa pamamagitan itong pangalan nating butihing Sargento de Mesa na si Sargento de Matera ay ako'y nagpapasalamat sa kanya, no? Dahil ngayon napakaraming tao ngayon dito sa lugar ng Quezon Boulevard na kung saan ay inilabas na ang Hiyos ni Nazareno. Pero may panawagan ng tagapamahala ng simbahan ng Quiapo. Okay, ano? Eto, yung mga drinking master, nako'y nakakatawang pakinggan. Okay. Yung mahilig uminom ng alak, pinagbabawal. Oo. At pati na rin yung mga batang minor de edad na hindi naman dapat isama, ay wag nang isama, at yung mga buntis. Oo. Pati na rin yung may mga kapinsanan ay hindi rin pwedeng isama sapagkat para maiwasan yung sinasabing aksidente. Correct, correct. Oo. Kung magagawi ka rito, halos lahat ng pulis ay nakadeploy dito sa lungsod ng Maynila, sa area ng Quiapo, sapagkat kanina lamang ay nilabas yung nilabas itong mga Hiyos de Nazareno na kanya-kanya silang imahe Oo. upang nasa gano'n ay ito ay babasbasan at yung panawagan nila sa lugar ng Quezon Bridge. Okay. Oo, at ako'y sinamantala ko sapagkat itong si Kapitan Paganiban ay nandito sa labat at may kausap lamang. Okay. At pinasasalamatan din natin sapagkat ang mga tao niya ay uniformado. Kasama na rin dito yung mga intern ng Philippine College of Criminology. Okay, okay. Napakarami nito at ito'y nakahuli kanina ng tinatawag na kalawang ng lipunan at agad itong dinala mismo dito sa lugar ng PCP Barbosa at ganun din yung mga lumalabag sa batas trapiko. Okay. Oo, alam mo kapatid na Eddie Rosales, talagang matagal kitang gustong makausap regarding sa ating activities at malalaman mo yung buong katotohanan kung paano yung sinasabi ko bang determine direktamente na to, wala tayong ililihin dito, yung mga striker, wala naman ako tinutukoy na pangalan, Okay. ay mas masahol pa sa pulis pagka umaste. At totoo yan. At alam mo, yan siyempre alaga ng mga pulis yan eh.
Pero wala tayong tutukoy at ako in a respect way, pumupunta sa mga lingkod bayan tulad ni Colonel Julius Anunuevo. Okay. Ayan ay pinakamagaling na mamari niya na station commander na ngayon ng Station 11. Okay, at Ernie, at kumusta dyan sa lugar ng Station 11? Dito sa Station 11, itong si Colonel Julius Anunuevo ang siyang commander dito. Wala pa siyang 3 months dito eh. Okay. Lalagay lamang niya. Okay, At at yung Colonel Domingo ay nalagay daw di ba sa lugar ng Station 6. okay. At Doon nilalagay yung mama police. okay, at yung mga vendors ngayon dyan sa Station 11, clear na ba, Ernie? Dito ang priority kasi itong area ng Quiapo. Meron ding vendor pero hindi naman katulad ng anyo na image projection nila Okay. na nagpapasaway sa kalye sapagkat katulad dito itong nagngangalang Rapi Alejandro at yung kanyang chairwoman Okay. Alejandro. Oo. Yung magagaling makisama sa Okay. mga katulad nating mahihirap na mamamayan. Okay, okay. Kung may pagkakataon sana, tatawag ako ulit at kukunin ko to si Kapitan Panganiban. Okay, kunin mo. At ang sa Pwede ganun, ba? malaman Kung natin. sisilipin ko dahil kanina ay nakita ko ay may kausap kaya hindi ko dinidisturb. Ito, meron dito mga pasaway. Dinala rito sa PCP Barbosa. Okay, at kunin mo para na sa ganun ay Brother, mabati mawalang man lang galang. natin. Pwede ba? Sandali lang, brother. Okay, okay. Anong grupo po kayo? Kayo po, mawalang galang po. Reporter po. Anong grupo po kayo? Ano po ito? Ali po kayo. Pwede mo ba magsalita lang kayo ng konti sa programa mo? Ito, kapatid ko, isang kababayan natin. Okay, at magandang hapon po. nga po na. Okay, magandang Hello. hapon po. At ano po ang ating pinagkakaabalahan dyan sa area na yan, sir? Sa ngayon ho kasi meron kami na huling yung mandurukot. Okay, at bali kayo po ba ay tumutulong lang sa ating kapulisan o pulis po kayo? Hindi po, bali volunteer po kami. Sa fire po ako pero may nahuli po rito kasi na Na snatcher. Oo. At yung snatcher, ano ang mga nakuha ng mga yan? Bali hindi pa ho namin nakukuha, sir. Okay. At hinahanap nyo pa. Hindi ho, nahawak na po, na-turnover na namin dito sa Precinct 3. Sa Presinto 3. Ano ang mga na-recover natin na mga gamit na kanyang nakuha? Parang cellphone nata to, sir. Okay. At nako sir, maraming salamat sa inyo ha. Sige pa, sige pa. Okay. At Ernie. Go Ernie. Okay, naputol si Ernie, no? Babalikan mamaya. Okay, talakayan natin yung iyon tinatalakay ngayon, ano? At ikaw muna, John, ang tumalakay. Tapos ako mamaya sige, dito sige. sa bahagi ng Greenpeace Water Patrol, ano? Go. Okay, itong ang tinatalakay natin na naputol tayo pansamantala ay itong sinasabi ng mga professor ng university sa ibang bansa na kung saan sinasabi nila, ito, andyan na yata si Ernie. Ernie? Okay. Ernie, sir. Okay, Ernie, pasok Ernie. Ayan, paputuli ko sandali. Ito, biktima ito ng akusasyon na pandurukot. Ito yung mga taga-batasa na mananampalataya. Yun yung kanina nga at nananawagan yung mga lingkod bayan na maging maingat sa lahat ng oras. Sandali, ito, dinala rito sa PCP Barbosa ito. Medyo bata pa tong bata na to eh. At biktima yung isang babae. Hindi ko muna papangalanan ito. Ayan ang sinasabi natin. Pag tumarating yung ganitong tradisyon ng dapat sana ay irespeto, nawawala na yung paggalang ng ibang kapatid nating Katoliko. Hindi naman natin dinidiscriminate, pero marami ang nagkalat at dumadayo sa nasabing lugar at ang napapasama yung lugar ng area ng Quiapo, kapatid na Eder Rosales. Yes. So, yung Ilan lamang yan, kapatid na Eder Rosales, at binabati ko si kapatid na John Padil. At sa Mother Day, gusto ko na makausap si kapatid na Eder Rosales para maipaliwanag ko sa iyo lahat. Okay. sige. Thank you very much Ernie. Maraming salamat sa report mo. Hello? Yes, go. Sige. Pasamantala muna akong bibitaw at meron lang kausap si ating butihing kapitan na Alden D. Panganiban, ano? Okay. At alamin natin kung
tinatagasan itong mamang ito Oo. na kung saan ay nanamantala sa isa nating kababayan pinibiktima nito ng pantarukot. Ano? Okay. Okay, pasamantala, mula pa rin sa akin kinalalagay sa tangkapan po naman ng PCP Barbosa. Napapasalamat ako kay Sargento De Matera at yung kaharap kong pulis ngayon, si P. Otto Estrada, sa paggamit ng komunikasyon. Ito po naman ang inyong likod sa programang Wawaksong Balita, kakampi, Ernie Buwan, 40. Okay, maraming salamat, Ernie. Siya po yung ating investigative reporter sa WPD, no? At hindi na gumalaw yung ating picture. Ano? At natulala doon kay kapatid na Ernie. Okay, John, go. Okay, tutuloy po natin mga kababayan itong ating mahalagang tinatalakay na dapat sana doon sa ating mga tagapakinig ay magsilbi kaming isang munting paaralan sa Himpapawid na makatutulong po sa atin. Lalo na kung tayo po ay mga estudyante, mga kabataan, at maski na sa mga kaidaran tulad namin ngayon, ay malaking bagay itong ating tinatalakay dahil ito po ay hindi natin nakukuha sa paaralan nito. Yes. Wala pong formal education regarding the global warming and climate change effect. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ko kanina, paring Ed, Oo. itong tungkol nga kay Marcos. Kaya ako nabanggit ito si Marcos. No, although sabi nga natin during his presidency, during his term, no? Oo. Maraming bumati ko sa kanya, maraming Yes. nagalit sa kanya, kung Oo. ano ibinabato sa kanya. So ngayon, pansamantala wag mong tingnan yun eh. Oo. Huwag mong tingnan yung nangyari ngayon na sabi nga, hindi rin naman napatunayan yung mga ikinasok sa mga Marcoses nung panahon na yun, di ba? Ilang Hanggang daan- sa ngayon. Oh, di ba? Oo. Wala napatunayan doon. Ngayon, Kaya- dito punta tayo kay Senator Bongbong Marcos. Okay, Senator go. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oo. Alam mo, Padre, sabi ko nga hindi lahat ng tao, hindi pwedeng masabi natin na como ang ama ay may ganoong puna. Record, oo. Record na hindi rin, sabi nga, hindi naman napatunayan din. Tingnan mo naman itong ginawa ng ating buting Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung kanyang ginawang proyekto sa tulong na rin ng ibang bansa na doon sa coastal area ng Bangi, Ilocos Norte, ay itinayo itong sinasabing 21 wind power o wind turbine. Ano po itong tinatawag na wind power? Isa po ito sa tatlong tinaguriang clean and renewable energy. Ito yung sinasabi natin kahapon na Oo. merong pamalit dito sa pwede nating itigil. Sobrang Oo. pag-dependent natin sa dirty fossil fuels, yung oil, coal, and gas. Lahat yan at per issue yan eh. Oo. Ngayon, aalisin po natin yan. No? Ipapalit po natin itong tinatawag na clean and renewable energy. Okay. Ito po yung solar, Okay. wind power, Okay. at biomass. Oo. So, itong mga tatlong ito na ipapalit sa tatlong aalisin natin, Oo. kung ito ay magaganap talaga, ay magkakaroon ng magandang epekto sa kalikasan at sa sangkatauhan at sa lahat ng mga bagay na may buhay na nagdurugtong sa atin dito sa mundo. Yan po ang pwede nating ipalit. Halimbawa, itong ginawa nga ni Senator Bongbong Marcos Jr., Oo. kung titignan mo, paring Ed, Oo. itong Pilipinas, archipelago. Oo. Totoo yan. Di ba? Oo. Pulo-pulo. Oo. O, napapaligiran tayo ng karagatan. Karagatan na inaangkin ng ibang lugar. Pero totoo yun. Totoo No? yun. At napakaraming pulo dito Oo. sa ating bansa. Ano? Tayo ang pinakamayaman Yan. no pagdating sa mga tubig, dagat, Mineral. mineral. Natural Oo, resources. natural, Diba? no? Mayaman tayo dyan. Pinakamayaman tayo sa lahat. Dito, number 1 po yung magnanakaw, nandito na po. Ha? Mga magnanakaw ng mga puno, mga magnanakaw ng minahan, lahat po, nandito na lahat sa atin. Alam no? mo, yan nga tawag ni Kwan, yung kaibigan nating dating chief ng Anti-Organized Crime Oo, Division ng oo. NBI, no? Okay, okay. National Bureau of Investigation, to Oo. si Attorney Oscar Embido. Oo. Attorney Embido, kung nakikinig ka at nanonood ka at pinorward ko sa yung aming triple website, Okay. sana mapanood mo rin kami.
kundi ngayon sa ibang araw. Oo. At alam namin nung kapanahunan ninyo bilang hepe ng Oo. Anti-Organized Crime Division, isa kayo sa na merong tinatawag na galit dito sa, kung tawagin mo nga environmental criminals. Oo, Yung mga oo, illegal logger na yan. Tama Yan. lang naman Totoo yun. Tama lang naman tawagin silang ganon. Kasi Oo. sinisira nila yung kalikasan, sinisira nila yung ating kapaligiran. Oo. Ngayon, of all the senators, ito hindi tayo namumulitika, ha? Oo, oo. Walang politika dito. Oo. Kasi ang tinitingnan ko rito, alam mo, parang Ed, itong ginawang maganda. Okay. So, doon tayo sa maganda. Okay, no? okay. Isipin mo, doon sa Banggi, Ilocos Norte, Nakagawa siya. nakagawa siya. Oo. Bakit hindi magagawa sa Yan. ibang lugar? O, tingnan muna natin bago tayo gumawi doon. Oo. Alam mo ba nagagawa ng wind turbine na yan Oo. sa Ilocos Norte? Gaano kalaki? 34 megawatts, pare Oo. ko. Oh, ilan bang megawatts ang ating dam Oh, na diba? nagpapatakbo ng ating kuryente? Ako, hindi ako familiar dyan sa capacity ng Oy, mga dapat lang megawatts yan, pero wag na malaki yan. Oo, wag na nating alamin 'yon kasi Oo. perisyo lang naman 'yun eh. Oo. Ngayon, Oo. ibig kong sabihin dito, parang Ed, ilang bayan ang nakikinabang doon sa naisusupply na 34 megawatts? Megawatts. Ang tanong, Oo. mahal ba o mura lang yung singil? Ang tanong nga natin ganito no? Kasi wala naman tayo doon, Oo. no? Pero sa isang banda, palagay ko mura. Kasi hindi naman siya gumagamit ng oil, Oo. gasolina, Yes. no? Oo. Umiikot lang naman siya, kalikasan pa rin 'yon. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Lintik Yun ang sinasabi ko, pare. Oo. At yan yung sinasabi natin na ang pwedeng magpatakbo sa atin, lahat ay manggaling sa kalikasan. Kalikasan. Hindi makasira sa Ang lintik kalikasan. na mga kagamitan natin kagaya ng mga kuryente na yan. No, ginagamitan ng mga motor na may gasolina, diesel, Tamis. lahat, Lahat. lahat ginagamit. Tapos Oo. napakamahal pa. Yun ang problema. Ah? Mahal pa. Oh, di Mahal ba? pa. Sige John, at baka magalit ako na magalit kasi. Relax Sige, lang, relax okay. lang. At Oo. nagsisimula pa lang Oo, tayo. kasi nanggigigil ako No, nanggigigil ako doon sa lahat ng mga nasira na kalikasan natin. Na paano natin maibabalik Naku. 'yon? Darating Diba? tayo sa sinasabi mo Oo. sa tanong na yan. Yan, Paano sige. tayo babalik dyan? Okay. Okay, tuloy natin. Alam mo, yung ating bansa, itong Pilipinas, ay tinatawag natin archipelago. Dahil binubuo ito ng pulo-pulo. Pulo-pulong lugar at sa Pilipinas. Ngayon, sabi nga 7,100 islands and islets. No? Maliliit at malalaking pulo tayo. Ngayon, ang tanong ko, kung lahat ba ng pulo sa buong Pilipinas ay kakabitan mo ng ginawa ni Senator Bongbong Marcos Jr. ng wind power o ng wind turbine, sa palagay mo ba, mangangailangan pa tayo ng coal-fired power plant? Ay, hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay. Oo, hindi na tayo mangangailangan. Pati yung pera natin, kung 10 piso ang pera natin, may matitira pa rin. No? Yes. Ngayon kahit na 1,000 ang pera mo, wala nang matira doon sa pambayad sa kuryente, sa lahat ng Naku. mga bayarin natin. Totoo yan. Pero kung yun, hindi po kami nangangampanya rito ha. Ipinaalala lang namin, kung sino lamang yun nakakagawa ng kabutihan sa kalikasan, yun po yung amin tinatalakay dito. Correct ka dyan. Ha? Correct ka dyan. Kahit sino pa yan. Basta yan ay nakakagawa, nakapag-imbento ng makakatulong at hindi makakaperhisyo sa kalikasan, yan po ang tatalakayin namin. No? Kahit pa yan ay naging anak ng isang Sinasabi nilang, di ba? Diktador. Diktador. yan. Pero naging diktador po 'yon, no? Kayo man, ha? Kayo man, ako hinahamon ko lahat no? Hinahamon ko, naging diktador ang dating presidente. Ang tanong, marami po ba siya nagawa nung panahon niya?
Yan, pwede po kayong tumawag sa amin. 553-8656, 788-3607. O, kayo man, nasa abroad ka man, saan man sulok ng mundo, pwede po kayong makishare sa aming tinatalakay tungkol sa kalikasan. At doon sa tinatalakay namin, kung sino ang presidente na pinakamarami ang nagawa nung panahon nila. Oh, wala po kami dyan, no? Sapagkat ang dito ay ang tinitingnan po natin yung mga nagawa. Yeah. Na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng taong bayan. O makita mo yung San Juanico Bridge. LRT. Oh, lahat po yan ay ginawa po nila. Yan makapagal na yan. Pinahukay po yan galing sa dagat. Oh, na pinakikinabangan ngayon ng napakalalaking mga mall dito sa ating bansa. Oh, ngayon, sasabihin nyo, wala pong nagagawa. Ewan ko sa inyo. Huwag po kayong magbulag-bulagan, huwag po kayong magbingi-bingihan. Tingnan nyo po yung comparison noon at ngayon. No, para malaman po ninyo. Huwag po nating tingnan yung mga nakaraan. Tingnan po natin yung nagawa. Yan. No? At magagawa ng kanyang anak kung sakasakali na yan ay ating makatulong sa kalikasan. Di ba? Oh, Tama ka dyan. pagaya ng mga itinatayo na yan, sana yan po yung magsilbing tulong o suporta sa ating ipinapanawagan sa ating mga kababayan na mga nakapwesto. Huwag po nating gamiting politika. No? Politika ka man, hindi ka man politiko, basta makakatulong sa kalikasan, dito kayo sa programa namin ni John. Yan. No? Tulong-tulong po tayo para mabawasan yung lahat na mapanira sa ating kalikasan. Okay, John, go. Okay, yan ang sinasabi natin. No? Napakaganda po ng mga paglilinaw na ginagawa ng ating kapatid na si Ed. At siyempre, ang inyong lingkod ay dito po talaga sumisentro sa ating problemang pangkalikasan. Kasi, sabi nga natin, lahat ng dapat mahal natin sa buhay, inaalagaan natin. Yes. Kinakalinga natin yan. Kung pwede nga lang yung sinasabi ng environmentalist group na meron tinatawag na golden rule Oo. ng tao. Oo. Ano ba yung golden rule para ng tao? Yung do not do unto others what Oo. you, di ba? Yes. Yun yun Oo. Ngayon, pagdating sa usapin ng kalikasan naman, meron din yan tinatawag na golden rule. Yes. Ang golden rule ng mga makakalikasan, Oo. we must leave the earth Oo. better than what we found it. So, ibig sabihin, andun na nga yung linya na pagmahal mo ang isang bagay na nakapagdudulot sa'yo ng kaligayahan, ng kasiyahan, ng katuwaan, ng kapayapaan, mahalin mo, pangalagaan mo. Oo. Kasi kung di mo gagawin yan, masisira ang ating buhay dito sa mundo At kalikasan. at kalikasan. Oo. So, ito pong ating tinatalakay, wala pong kamatayang issue ito. Oo. Kasi unang-una, habang umiikot po 24 ang oras sa buhay natin, Oo. ay ganun din po umiikot ang ating daigdig. Yes. Ngayon, sabi nga ni Parang Ed, hindi lang dapat yung mga mayayaman, Oo. hindi lang dapat yung mga politiko o mga negosyante, maski ang lahat ng mamamayang Pilipino na maliliit Oo. ay kinakailangan magkaroon ng voluntary, direkta man o indirektang pagsuporta, pagtulong, partisipasyon na dapat gawin kung paano natin may liligtas ang ating kalikasan, Yes, ang ating planeta. Okay. Ngayon, pare, eto, meron akong isang na-research din, ano? Oo. Kasi saan ba nanggagaling yung kaalaman natin kundi sa pagre-research pa rin. Yes, oo. Totoo yan. At hindi nakakahiya na ibahagi natin sa mga Ating mga kababayan. kababayan, Oo. hindi lang sa Pilipinas, kundi Oo. sa buong buong daigdig. mundo. Alam mo, Padre, natutuwa ako dun sa mga nakikita ko na mga anak mayaman, Yes.
eredero ng mga kagaya nito si si Oo. David de Rothschild. Oo. Etong si David de Rothschild ay nag-expedition ito. Gumawa ito ng expedition mula sa California gamit ang tinatawag na empty mineral Water. bottle, no? Empty mineral water na botelya. Oo. Namili ito ng umabot sa bilang na 20,000 pieces. Oo. Pinatunaw niya to at pinagawa niyang parang Bangka. lancha o Oo, bangka. lancha. Nagbiyahe siya, no? Mula sa California, USA hanggang sa Sydney, Australia. Oo. Nung kanyang pinaplano ito, pinagtatawanan siya Yes, ng kapwa niya mayayaman. Kasi ito pala si David de Rothschild, eredero ito Oo. ng isa Yes. sa pandaigdigang greatest banking fortunes. Yan, oo. At Isipin mo yan. oo. Ay, 'di ba? At Wala na sanang problema dahil ang yaman-yaman oo, yan eh. hindi naman niya kailangan na magkapera pa, 'di ba? Oo. Sobra-sobra na. Pero bakit siya nakaisip ng ganito na ibahagi niya yung kanyang buhay, Oo. ibahagi niya ang kanyang yaman Yes. para makapagbigay ng awareness sa sangkatauhan Para na makatulong sa kalikasan. kalikasan. No? Oo. Ngayon, ang concern nito si de Rothschild, yung sa karagatan eh. Oo. Kasi doon pala sa paglalakbay niya, nakita niya yung mga dead zones sa Oo, punong-puno ng mga plastic Yes, oo. sa karagatan. Yan, oo. Oh, nakita mo na, kaya sabi niya, it's time for action now. Oo, Na dapat tama. gawin ng lahat ng taong, mamayang oo. ng buong daigdig. Isipin mo yan. Hindi niya kailangan ng pera, hindi naman celebrity yan actually. Oo. Hindi yan celebrity. Ang sabi pa sa kanya ng ibang nagdi-discourage sa kanya, hey man, Oo. you better watch the movie The Perfect Storm. kasi nga dun sa Perfect Storm, di ba, napanood yung pelikulang yun. Oo. Di ba, ang tindi ng naranasan nila ron yung sakay sila ng isang maliit na lancha o pump boat. Oo. Kaya parang dinidiscourage siya, pero sabi niya, fortunately, hindi ako ang taong madaling ma-discourage. Oo. Ang gusto niya talaga, ipakita sa sarili niya Mm-hmm. yung kanyang trust and confidence sa kaya Yes. niyang gawin ito, kaya Oo. niyang maglakbay sa pinakamalalim na karagatan Oo. upang matuklasan lamang kung anong basura meron Yes, oo. ang ating malawak na karagatan. Oo. O, kita mo, naging matagumpay siya. Doon pa lang siya nagsimula maging celebrity, doon siya Yun. nakilala na Oo. maraming humanga sa kanya. At hindi Yeah. lang si de Rothschild. Marami rin mga kababaihan dyan ng mga anak din ng mga milyonarya na pumasok din sa ganitong usapin sa pagkalinga sa kalikasan. Oo. At ito pa, ito naman siguro, mga kapatid, kilala niyo si Leonardo DiCaprio. Oo. Kilala niyo si Leonardo DiCaprio, kapatid? O, yun. Si Leonardo DiCaprio, third highest paid Hollywood actor yan. Oo. Naging makakalikasan din yan. Okay. Gumawa yan ng tinatawag na documentary film about global warming and climate change. Okay. Sariling pera niya yon, sariling bulsa niya yon. At sa tuwa rin ng mga kapwa niya artista, yun, na sinuportahan din siya at nabuo nga yung documentary film niya. So, sabi natin, hindi kailangan dito ang maging matalino tayo. Oo. Hindi kailangan dito tapos ka ng pag-aaral para lamang maibahagi mo yung kakayahan mo Oo. na ako ay gustong tumulong upang maisalba ang ating kalikasan. Everybody, this is everybody's concern. Oo. No, kailangan natin lahat. Kasi nga may mga pangarap ang bawat tao. Tayo, lahat tayo, may pangarap tayo. Kaya nga tayo pinag-aral ng magulang. Ang magulang may pangarap sa atin na pagtapos sa atin ng pag-aaral, nagkaroon tayo ng sapat na edukasyon, nagkaroon tayo ng diploma, nakapagtrabaho tayo, nakapag-asawa tayo, nagkapamilya tayo. Hindi ba? Yun lagi iniisip ng bawat tao. Very basic. Gusto ko magkaroon ng mahusay na pamilya, magkaroon ng magandang trabaho. Oo. Pangarap natin lahat yan. Pero, kapag
unti-unti nang nasisira ang ating Kalikasan. kalikasan, Oo. ay unti-unti ring mababaliwala ang lahat ng ating pinapangarap. Oo. Sabi nga ng mga kaibigan nating environmentalist, hindi kami alarmista. Yes. Ayaw namin maging alarmista. Subalit, ang nagaganap sa ating kapaligiran Oo. ay nakakaalarma na. Yan, totoo yan. O, di ba? Padre, isipin mo, sino ba si Ban Ki-moon? Mm. Ban Ki-moon is the General Secretary of United Nations. Yan. Bakit siya nagsalita na we are on the verge of catastrophe? Mga tao yan na matataas ang pinag-aralan, mga edukado, mga degree holder yan, nagkaroon ng isang malaking posisyon sa isang organisasyon na kung Yes. tawagin niya itong United Nations. Mm. Bakit ultimo sila, ipinakita nila ang kanilang concern, suporta kung bakit kailangan pangalagaan ang kalikasan. Oo, oo. Sabi nga, bakit itong ating mga kababayan na ilan dito sa atin, hindi ko naman nila lahat, may ilan tayong mga kababayan na hindi tinitingnan kung ano ang magiging masamang epekto sa ating kalikasan. Halimbawa, Oo, oo. di ba, itong mga yung tinayo na yan na coal-fired power plant sa Luzon, Oo. no, sa Suwal, Pangasinan, sa Iba, Zambales, sa Pagbilao, Quezon. Kung di ako nagkakamali, nasa 5 o 7 na yata at balak pang magtayo pa rin ng coal-fired power plant dyan. Dapat ipinapakita rin, no? Pinapakita pa rin ng ating pamahalaan ang concern. Although, doon sa panahon ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron akong nahawakan ng mga dokumento, papeles na nagpapakita sila ng concern sa kalikasan. Meron silang sinasabing Captain De Leon, agenda para to make the Philippines green. Iyan na. So, Iyan na. sino nga? Sino ba kayang tao ang hindi Captain pwedeng De Leon na. magmahal ng kalikasan? Lahat tayo dapat nagmamahal Captain sa De Leon. kalikasan. At PCR ng ito Pasig. ay ipakita natin hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kasi kung di tayo kikilos, kung di natin pag-aaralan ang mga bagay-bagay na ito, kung ating iisipin lagi yung ating pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay, kung ating pang-araw-araw na kakainin, ay talagang hindi natin makikita at hindi natin maiintindihan kung ano ba talaga ang pandaigdigang problema na tinatawag na global warming and climate change. Okay. At yan yung tinatalakay natin, ano? Napaka-importante at sinisingit ko ang tawag natin papunta sa Pasig, no? At meron tayong nagiging problema para doon sa Pasig, no? At oo. At subukan mo nga tawagan itong NCRPO 837-0022, no? At kung pwede nating ma-interview ang kanilang PIO, no? Sabihin mo tungkol lang doon sa ating phone patch interview lang, ano? Tungkol doon sa reklamo at gusto nating iparating sa kanilang tanggapan yung reklamo doon sa traffic ng Pasig. No? Alam mo, tol, yung clearance sa traffic, pinagbabayad yung tao. Ha? At Magkano naman yung kailangan bayaran? 1,500 daw. Clearance. Ha? Clearance lang yun, ha? Na-aksidente na yung tao, ha? Ha? Kailangan pa ng clearance. Oo. Kailangan At, bayaran pa. Oo. At, NCR. PIO. Sabihin mo, ha? Sabihin mo, si Ed Rosales at, ang i-interview sa kanya. Oo. At sabihin mo, meron kasi tayong gustong alaming sa kanila tungkol doon sa problema doon sa Pasig.
no, sa traffic sa Pasig, sapagkat aalamin lang natin sa kanila kung tama ba na ang traffic sa Pasig ay naniningil ng bayad doon sa mga na-aksidente kapag i-release yung clearance. Kapag Tapos kumuha ng babayaran clearance. pa. Yes, oo. Yan. Tapos yung picture, pinagbabayad sila Oo. 200. Naku po. Ha? Oo. At yan ang sabihin mo live to ha. At yan po yung ating inaano para nang sa ganon ay yaan ay gusto nating mai-ano sa kanila. Oo. O sino ba siya? Pagka ganon, tatanong mo kung sino ang pangalan, ha? Para nang sa ganon, pagbueltada natin sa kanila ay makuha natin sila. At kahit na wala yung head nila, ay yung assistant, no? Para maiparating natin at yung mga ginagawa nationwide, no? Ng ating kapulisan sa bawat traffic, no? Na mga nag-iimbestiga, no? Isisingit natin dito sa tinatalakay natin para nang sa ganon, etong lintik na mga nagiging problema ng mga naaaksidente, sisingilin ka sa picture, 200, sisingilin ka sa clearance, pagkatapos tatakutin ka, impound niyang sasakyan mo. Magkano ang multa ng pag-in-impound? 3,500. 3,000 pa. Ha? Mahal yun. Tapos, nagbayad ka na, ha? Hinihingian ka ng 1,500, hindi mo nakakaya, ha? Oh. May obligasyon ka pa doon sa nabangga mo na tao. Babayaran mo pa yung tao. Pagkatapos kukunin mo na lamang yung release order para ikaw ay tumubos ng iyong lisensya dahil tinikitan. Babayaran mo pa rin yung clearance. Babayaran pa rin ang clearance. Diyos ko, ano ba yan? Ano ba yan, mga Naku, kababayan? Daig pa nito yung kalikasan kapag sinisira Oh? Oo. Ay, nako. Okay, balikan natin yung kalikasan John habang inaantabayan na natin. Pagdating ng 5 minutes, tawagan nyo uli, Okay. At siguro talagang dapat yan ang Okay, at ito nakalagay dito, no? John, ako naman, Okay, sige. At basahin natin itong mga nakasulat dito. Ito ang dahilan kung bakit isinasagawa ang Project Clean Water. Ang proyektong ito ay naglalayong lumikha ng plataporma upang sama-samang kumilos ang lahat ng tao. Iisa ang pangarap, ang magkaroon ng sapat na supply ng malinis na tubig. Maging bahagi tayo ng Greenpeace Water Patrol. Di ba? Yan ang Kadalasan maganda. ang pangangalaga ng ating kalikasan at ang rekursos nito ay naisa sa katuparan kung taong bayan ay nagiging bahagi sa pagpaplano. O tama, Tama di ba? naman Kasama na yung kongreso, yung mga senador, Correct. di ba? Correct, oo. Ang ating mga opisyal ng ating pamahalaan, Malacanang, DNR, LTO, di ba? Dapat lahat ng may kaugnayan tungkol sa mga kalikasan ay dapat sumuporta sila, no? Kaya nga ito yung sinasabi natin. Binabasa pa lamang po natin ito, Kaya po binibigyan nating buhay o komentaryo para nang sa ganon. At iyan ay maano natin, At bahagi sa pagpaplano, pagdidesisyon at pagpapatupad ng desisyon, ang Project Clean Water ay nagtayo ng Water Patrol Unit upang magkaroon ng oportunidad ang taong bayan na maging bahagi sa pangangalaga ng kanilang katubigan, lalo na ang tubig, tabang, sa kasalukuyan. Meron ng 4 Water Patrol Unit na naitayo ang Greenpeace sa Marikina City. Sa Marikina Yan, pala ito Oo nga. No? At bahagi rin ng programa ng Water Patrol ay magtayo ng WPTB, no? Isang mekanismo sa internet. Internet, nandito na tayo Ito na, ginagawa natin. mekanismo sa internet kung saan maaring magpadala ng video o mga
retrato ang WPTV reporters. Yan, mga water No. patrol Oo. reporter. Oo, yan. TV. Tungkol sa mga kwentong may pangangalaga upang aabuso ng Yan, ating oh. katubigan. Mula noon, ito inilunsad na ulat na ng Greenpeace Water Patrol ang kontaminasyon mula sa labis-labis na paggamit ng abono sa Benguet, Bulacan, at ng mga nakalalasong chemical mula sa mga pagawaan ng electronics sa Cavite Economic Zone noong 2007 at ibang pabrika sa loob ng Laguna Lake Water. Oh, di ba? Base na nitong 2012 sa taong 2008 at 2009 binigyan tutok ng grupo ang polusyon mula sa mga tambakan ng basura. Yun nga yung sinasabi natin sa palibot ng Laguna Lake, humingi ng agarang pagpapasara nito at pagsasagawa ng mas maayos na rehabilitasyon ng mga nasisira ng tambakan. Ang pangarap ng Greenpeace Water Patrol ay maiangat ang kakayahan ng mga grupo sa komunidad na mangangalaga sa ating tubig tabang laban sa polusyon at masiguro ang karapatan ng bawat tao sa malinis na tubig at isang malusog na ekonomiya. Ekolohiya ay ginagalang. Ecology. Oh, yan po yung sinasabi natin, Okay, Yun nga, go. itong binasa mo ngayon dyan sa water patrol na binuo ng Greenpeace. Ito naman taong 2000 to, no? Kasi kaya natin binabanggit ito, mga kababayan, para malarawan sa inyo, ma-visualize ninyo yung mga naganap nung ganitong taon. Kung naganap ito nung ganitong taon, halimbawa, yung kay Pare Ed, binanggit niya, 2012 yata, no? Oo. Ngayon naman, dito naman sa babanggitin natin ng mga bandang 2005 ito, 2002, 2005. So, binabalikan natin ito. Ngayon, dito sa tinatawag nating coal-fired power plant, dito sa Suwal, Pangasinan, nagkaroon ng pagsasaliksik dito. Yung tinatawag natin mga asphalt na galing sa ibinubuga sa chimney na sinunog na coal o uling o carbon. Dito sa Calaca, Batangas, no? Calaca Coal-Fired Power Plant. Nagkaroon dito ng sampling, no? Nagkaroon ng laboratory analysis. At sabi ko nga kanina, para walang bias, walang partiality, dinala nila ito sa ibang bansa, sa United Kingdom, doon sa University of Exeter. At doon sa analysis nila, lumabas talagang positive. Yes. Ito, babanggitin ko kung ano, babasahin ko yung chemical na... Sige, basahin mo. Kung tawagin nila to, yung lugar na yon sa Sual, Pangasinan, Mauban, sa Quezon, Masinloc, sa Zambales. Nakakaalarma na ang level ng mercury. Na mas mataas pa doon sa na-detect nila sa Calaca. Ito yung tinatawag na carcinogen arsenic. Ay na-detect din nila ito na kasama ito sa linya ng mga heavy metals, no? Tulad ng lead o tingga, chromium. Ito ngayon ay inamin din mismo ng National Power Corporation na 99.5% ng mercury sa pagre-release ng tinatawag na uling o coal ay nagmumula ito sa smokestack nung sinasabing pagsusunog during combustion. Kaya itong sinasabi nating mga residue ng mercury, it travels sa 600 miles. Kaya yun naman sinasabing ibinuga ng hangin galing sa chimenea na nasunog at hindi na isama doon. Yun naman pare, ang ibinubuga naman doon sa malalaking tubo, palabas ng planta patungo sa karagatan. Patungo sa mga ilog, patungo sa mga lawa, na kung saan nga, sabi natin, na yung mga coral reefs na inilugan ng mga isda ay unti-unting umaalis doon. Kaya yung mga mangingisda na dati... Wala nang mahuli.
Dati sa loob lamang ng 30 minuto, meron Marami na silang pang-ulam huli, oo. at may pambenta na. Oo. Ngayon, maghapon sila nangingisda. Wala. Pati pagkain nila, Pati wala pagkain, na. apektado. Oo. So, Kaya, okay. so yan ang Epekto. epekto na sinasabi natin na negatibong impact nito sa tao, sa kalikasan. Oo. Kalikasan, karagatan, ilog, Oo. lawa. Oo. Tao, tayo. Okay. At ako naman, ang Right to Know Water Patrol Expedition ay paglalakbay ng mga miyembro ng Water Patrol sa Marikina River at Laguna de Bay mula sa San Mateo hanggang Calamba gamit ang bangka, mga bisikleta at iba pang sasakyan. Tutuklasin nila ang mga maaring pinagmulan ng polusyon. Mamamahagi ng kaalaman sa mga komunidad tungkol sa pangangalaga ng mga katubigan at maaring gawin upang labanan ang polusyon at hikayatin ang pamahalaan at mga kumpanya ng magsagawa ng katuparan ng mga pulisiyang pipigil sa paglikha ng polusyon. Yan. Sa expedition na ito, umpisahan ng mga Water Patrol volunteers ang mga pangangalap ng pirma sa isang petisyon. Naglalayong hikayatin ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Number 1, magtayo ng mga pollution disclosure system at 2, lalawakan ang listahan ng mga nakakalasong chemical na dapat ipagbawal. Hilingin din ng Water Patrol ang pagpapahayag ng Marikina City Government na magsagawa ng isang pollution disclosure system pilot project sa kanilang syudad. Sa kahuli-hulihan, hihingiin din ng grupo ang pag-iendorso ng Laguna Lake Development Authority sa mga inisyatibang ito sa mga angkop, ahensya o sangay ng gobyerno. Di ba? Talagang laging ang DNR ang may tinatamaan dito, no? Ay, siyempre, Sila ang pangunahing number 1, no? Tungkol sa kalikasan, no? Lahat sana ay magawa po natin na tulungan po natin ang kalikasan, no? Magagawa lamang po natin ito kung magkakaisa-isa po tayo, no? Nalabanan ang katiwalian, kamangmangan, kaalaman, no? Yung mga dumi na ikinakalat sa ating kailugan, sapa, no? Sa lahat, bundok, kahit saan, no? Ingatan po natin. Magsama-sama po tayo dito sa programa namin, no? Yung Wow Action Balita, journalist ng kalikasan, ay pagsama-samahin po natin ang ating mga kaalaman, no? Mayaman ka man, mahirap ka man, ikaw man ay nahihiga sa ginto, nahihiga ka sa kama, at nahihiga ka sa simento, sama-sama po tayo dito. No? Kaya nga po tinatagalog natin at itong si Attorney Padel ay English po ang kanyang mga binibitiwang salita, no? Kasi ako hindi po ako nag-aaral sa ibang universidad, no? Dito lang po tayo. Kaya mabuti na po yung Tagalog at magkakaintindihan tayo, no? At naiintindihan po tayo ng buong mundo. At kapag hindi po nakakaintindi, yung nakikinig sa amin ngayon na English speaking, Japanese, Chinese, anuman lahi, si Attorney Padil na yan, bahala dyan. Talaga. At yan po yung ating katandem dito sa programang ito, sapagkat siya po yung mas malawak ang kaalaman tungkol po dito sa journalist ng kalikasan, no? Ako ay bahagya lamang, kakapiraso, pero pag komentaryo, diyan tayo magaling. Yan ang sinasabi ko. At wala dito yung sinasabing malaki kang istasyon, maliit kang istasyon. Ito po, buong mundo po ang tumatalakay dito sa aming tinatalakay ngayon. Correct ka dyan. At buong mundo rin ang makikinabang
dito sa amin tinatalakay. Wala pong mga malalaking istasyon na tumatalakay ng kalikasan. Oh, sige. O baka mangopya na naman po kayo ha sa programa namin. Ikaw talaga. Oh, 2015 po, iwasan nyo po yung mangopya. Bawal na bawal po yun. Maging sa eskwelahan, nangungopya kayo. No? Oh, mga sikat pa naman kayo, tapos kokopyahin nyo yung mga aking mga tinatalakay. Oo. No? Dito sa programa namin. Huwag! Magkaroon kayo ng originality. Tama ba yun, John? Oh, tama yun, Oo, tama ayan. yun. Kaya kahit pa paano pala nakakapag-English ka eh. Originality. Tinatawanan tuloy tayo Yeah. ni Sir Rizal eh. Oh. Yeah. At alam mo, yung ating pag-English Carabao, sabi nga nila si Erap ay wala pong tinapos. Oh. Pero pagka nag-English, bakit naman tapos? No. Oh. Wala siyang nakuhang diploma, no? Iba't ibang paaralan ang kanyang pinasok. Pero pagka inutusan siya, makipag-meeting ka doon sa ibang bansa, sa Hapon, sa Chinese, bakit naintindihan niya? Ikaw, John, naintindihan mo ba yon? Maintindihan niya yun. Oo. Alam mo kung bakit? May paraan eh. Oo. Sabi nga natin pag gusto mong matutuwa ng isang bagay, May maraming paraan. paraan. Oo. Pag ayaw mo, Wala. maraming dahilan. Oo, yan ang sinasabi natin, 'di ba? Dito sa programa namin yung Wow Action Balita, journalist ng kalikasan, kung gusto nyo, may paraan na sumama kayo dito. Okay. 'Di ba? Kung ayaw ninyo, Maraming dahilan. magdahilan na kayo. Bahala Oo. kayo sa buhay nyo. Kaya sana, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. No? Sapagkat kami, lahat po kayo ay tatamaan. Di ba? Dahil halos karamihan ng aming mga tinatalakay dito, ang lahat ng pamunuan o namumuno sa ating bansa, kasama po sila dito. Hindi po kami nagsasalita rito na kami lamang po ang kasama dito sa kalikasan. Lahat po tayo rito ay involved. Tama. No? Tama. Kaya po, bata, maliit, matanda, bungi, bungal, may ngipin, bulag man o bingi, kasama po kayo rito. Habang ikaw ay may buhay. Yes. Baka kantahan ko pa kayo pagka nainis ako sa inyo eh. No? At ayan. Okay, John. At segundahan mo. Well, tama dyan. Yung gusto mong kumanta, actually, yung grupo ng Asin, may binuong kanta dyan. Ano ba yun, Diba? John? Yung kapaligiran. Oo. Actually, yun ang ating background. Oo. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng musika, Yes. ay nakapaghahandog sila ng partisipasyon Yes. ng kanilang ibuuin itong Oo. awiting kapaligiran. Oo. Sabi At nga, ano ba sinasabi? unti-unti, Oh. ipinapaunawa nila sa tao. Oo. No? Ito yung isa-isang letra na tungkol sa ating kapaligiran. Di ba? At yan po yung dapat ay ipaunawa nating mabuti doon sa ayaw umunawa. At nagbibingi-bingihan, hindi naman bingi, hindi naman bulag. Oo. Oh, 'di ba? Nagbubulag-bulagan, nagtataingang kawali, no? Pagka nadinig, labas sa kabila. Ganun eh. Pasok Oo. dito, labas sa Oo. kabila. Yan. Ganun yun. Ang sinasabi natin. Kaya doon sa mga komentaryo natin, sabi nga marami ang may gusto doon sa ating pinag-uusapan tungkol sa kalikasan. 100% ako naniniwala na lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa programa namin, ang tinatalakay po namin ay kakaiba. Mula noon hanggang ngayon, di ba? Walang tumalakay nito, ha? Walang tumalakay po nito. Kami po ay tuloy-tuloy namin tatalakayin ito. Bingi man kayo, bulag-bulagan man kayo, o matuluyan kayo mabulag o mabingi. Basta kami tatalakayin namin to ng tatalakayin hanggang kami ay may buhay.
Yan ang sinasabi ko. Yan po ang action, wow, action balita, journalista ng kalikasan. Mga kaibigan, yung pong pinapaliwanag po ni kasamang Ed, ay talagang alam ko namang tumimo sa isipan niya yan at talagang tumagos pa sa kaluluwa niya. Oo. Minsan nagtanungan nga kami, pare, ilang taong ka na? Oo. Pare, ganito na ako eh. Hindi ko na lang babanggitin kasi baka mamaya Oo, may baka mga may magtanong dyan. Ha? At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Ha? Okay. Huwag po kayong bibitaw ha, muli po tayo magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Go! Okay. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga dumi. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. No? May pinatatawagan lang tayong ating kasamahan din. At para na sa ganon ay makahabol siya rito sapagkat dito ay
pinagsasama-sama ko yung lahat ng dati nating mga kasamahan para na sa ganon ay magkabuklod-buklod, ano? Ngayon 2015, para na sa ganon ay lahat po ay mabigyan po natin ng diin itong atin tinatalakay tungkol po sa kalikasan. Sapagkat marami po tayo nakikita, kagaya dyan sa Baclaran, no? Dito sa tabi ng Rojas Boulevard, diyan po napakarumi, no? Nandiyan po yung malalaking mall, pero hindi po nila magawang linisin yung nasabing maruruming lugar dyan. Dapat sila ang unang maglinis ng kanilang kapaligiran para na sa ganon ay makatulong po tayo sa kalikasan. Mangmang po man tayo dito sa ating mga tinatalakay, mas marami po naman tayong matutulungan at maipapaunawa nating mabuti. Kaya po tayo ay yung mga magpapaliwanag na mabuti ay kasama po natin. No? Dahil ang karamihan po ng mga tinatalakay natin dati ay tungkol po doon sa iba't ibang isyu sa ating bansa. No, ngayon, kaya pinaghahalo po natin. Ngayon ay kahapon kasi hindi po namin natalakay at partial ano lamang yung amin pagtalakay. Kaya ngayon ay binuo po namin, kaya inuubos po namin yung oras namin para na sa ganon, okay lang. Para na sa ganon, ay maipaliwanag namin mabuti sa loob ng 2 oras yung aming tinatalakay tungkol sa kalikasan. Marami po ang mga side effect o epekto sa tao. Yung mga nagkalat na mga basura, mga bote na yan, lahat ng plastic na sinusunog, tungkol po dyan sa ating kalikasan. No? At lahat po yan. Kaya yun po yung ating gustong malaman. Ano? Nasa conference. Kunin mo na lang yung fax number nila o email para mag-email na lang tayo, no? Kasi sila ay gusto nila may letter, no? At i-address na lang sa kanila para na sa ganon ay ma-receive nila at ipapa-receive natin yung tayo yung magpapa-receive na lang at gagawa na lang tayo ng letter. Kunin mo na lang yung fax number nila, tapos gagawa kami ng letter para ipadala roon. At ako mismo magpapa-receive sa kanila sapagkat alam mo yung mga taong yan pero kung magpalabas sila sa social media ng kanilang mga activities, makikita mo, no? Nandiyan pa sa React, NCR React, ganon. Ito yung website district, no? At lahat yan, makikita nyo po, no? Na talagang patuloy tayo, no? Sa ating mga pagtalakay tungkol sa lahat ng at okay, go. Okay. Balik po muli tayo, no? Jun, at tungkol sa environment. Okay, okay, maraming salamat kasamang Ed. Dito po sa ating tinatalakay, hindi lang po ito panlokal. Oh, yes. Kundi ito po ay pandaigdigang issue po ito. Na sinasabi nating isang major issue itong ating pinag-uusapan kaugnay po sa ating kalikasan. Okay. Na kung saan talagang isa ng major problem, major issue ang global warming at climate change, at ito po ay tinatalakay na rin sa maraming panig ng ating mundo. Okay. Ibig sabihin, ganito kahalaga na kailangan talaga ang pagkakaisa ng lahat ng mamamayang Pilipino at ng mamamayan ng buong daigdig. Kasi kung hindi tayo magkakaisa rito,
ang tatamaan ng sinasabing nature's fury o galit ng kalikasan ay walang iba po kundi tayo rin. Taong bayan. Taong bayan. Sabi nga parang sabi ni yung professor ng New York Ecosystem, no, sabi niya hindi kami alarmista. Oo. Ayaw namin maging alarmista. Mm. Pero ang nagaganap sa ating mundo ay nakakaalarma na pong tunay. Tama. Kaya sinasabi ko kanina, yung binanggit natin ang ating butihing senator na si Bongbong Marcos Jr. Sabi ko, pare, ilan ba ang senator sa buong Pilipinas? Marami yan. Ilan ba ang congressman? Marami rin yan. Ilan ba ang governor? Marami rin yan. Ilan ba ang mayor? Marami rin yan. Ilan ba ang ating islang malalaki at maliliit? Marami rin yan. 7,100 islands and islets, di ba? Oo, nabawasan na yan. Nabawasan na kasi nga ito Lumubog yun. yung ano yata yung 100 islands Ah, 99 yes. na lang. Oo. No, Nabawasan 99 na yun. lang. Nabawasan na. So ang iniisip ko rito, paring Ed, gusto kong kumonsentra muna tayo dito. Oo. Bakit yung ibang mga politiko natin ay hindi naisip tularan bilang isang magandang ehemplo ang proyekto na ginawa ni Senator Bongbong Marcos Jr. Alam mo kasi ganito yan. Okay. Ako na magpapaliwanag sa taong Sige, bayan, sige. no? Buong mundo. Ito yan eh. Kapag ginawa nila yon, aba, hindi na po sila kikita. Yun, ang sinasabi ko na nga ba eh. Tama ako ng iniisip. Pag tinularan nila yon, maraming tatamaan. Oh, bakit? Sino tatamaan naman? Wala na rin na naman silang pera. Mababawasan yung kasunduan. Nako. Bawat sesyon, kapag ginusto ng mga senador at congressman, nabubuo. Ano ba tawag doon? Yung quorum. Quorum. No? Pagka hindi gusto, walang nabubuo. Wala. Parang si Pacquiao lang ang aatin. No? At naparusahan yata si Congressman Pacquiao, di ba? Nagalit sa kanya ilang politiko na habilan daw niyang pagiging congressman. Diyos kasalanan din niya, no? Kasalanan. Pero kasi lahat ng laro gusto niya eh. Di ba? Hindi, wala kang magagawa. Ang tao, yun ang gusto niya eh. Yun ang talagang kanyang profession eh, no? Na sports. At sumubok siya sa politika. Sumubok din siya magpastor. Di ba? Tama yun. Pastor na rin siya eh. Pero yun huwag ka magpapastor Alam mo, kapatid. Okay. Yan naman ang mga pinupuna sa akin ng ibang mga kasama natin sa media. Alam mo, Jun, sana hindi ka na lang nag-media eh. Bakit naman? Sana naging pastor ka na lang. Ang hilig mong mangaral eh. Yeah. Bakit? Yung bang ipinapangaral ko tungkol sa kalikasan eh, hindi ba yan din ang kagustuhan ng Panginoon Diyos sa lumikha sa atin? Yes, oo. Ito pa isa, pare Ed. Dito sa usapin ng tinatawag nating major issues ng global warming, climate change. Wala po tayo ditong sinasabing ikaw ang reliyon mo ay Iglesia ni Cristo. Yes. Ikaw ay saksi ni Jehovah. Ikaw ay ano man ang reliyon mo. Ano man ang reliyon mo, sama-sama tayo rito. Dapat. At nagbibigay kami ng due respect. Kasi po, ano man ang relihiyon ninyo, kayo rin po ay taong tulad namin. Pare-pareho po tayong nabubuhay. Biktima rin kayo. No? Wala pong nakaliligtas sa galit ng maruming kalikasan. Di ba? Wala po rito pinatatawad. Lahat po rito ay tatamaan. Huwag mo sabihin ikaw ay senador. Huwag mo sabihin ikaw ay mayor. Huwag mo sabihin ikaw ay presidente. Huwag mo sabihin ikaw ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Di ba? O nagtatago ka sa ilalim ng kama habang nagkukutin. Yan po yung sinasabi natin.
At sabi nga natin, yun imahinasyon lamang namin. Kung sinasamahan po namin ng joke, para hindi kayo masyadong seryoso. Joke no? lang. Oo, joke lang naman po yun. Joke lang yan. Hindi naman tayo na may personal. Bato-bato sa langit, yung kung tinamaan, may bukol. Pero sabi nga, nako, lalayo tayo no? Pagka tinalakay ko yung tungkol sa kautusan nga, baka magalit sa atin yung mga talagang mga professional na mga pastor, no? Kasi hindi naman tayo parehas pastor. Ngayon pa lamang tayo nangangaral tungkol sa kalikasan. Okay. Ito po, hawak po namin yung mga dokumento na magpapatunay na totoo yung tinatalakay po namin. No? Ito po, isa rin po ito. Galing po sa LTO, National CFC Phase Out Plan Project Management Unit. Yes. At yan po yung mga kinukuha namin. Kagaya nito. Ito po yung brochure ng Greenpeace, Southern Asia. No? Na may tanggapan po dyan sa Quezon City. Scout Tuason, Quezon City. Okay. Baka sa akala nyo ay tumatalakay kami rito, hindi po namin alam. Yung aming tinatalakay. Yes, oo. Alam po namin. No? Kaya lang, yung biruan namin ni kapatid na John ay talagang kailangan yon, no? Walang komentaristang magiging magaling kapag walang biruan o katatawanan. Diba? Sige nga, sabihin nyo sa akin kung sinong mga komentarista sa buong Pilipinas na o sa buong mundo kung sino ang hindi nagpapatawa. Kanya-kanya lamang po kaming style. No? Iba rin ang style namin ngayon, 2015, dahil kalikasan po ang amin tinatalakay ngayon. No? Buong mundo. Kasi ang aming programa ay buong mundo Kaya dapat tapatan mo ito ng buong mundo rin na issue. No, hindi po tayo yung pupunta lang doon sa kabila para mangopya. Kami po hindi. Meron po kaming pinagbabasihan dokumento. Dala-dala po ni Attorney John. Alam mo, sa totoo lang, parang Ed, madalas akong kasi bago ako maglaylo rin sa ibang trabaho, madalas tayong maimbitahan ng Media Bureau ng Greenpeace Southeast Asia. Okay. At doon nga, minsan may isinama akong kabaro natin. Yes. No? Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Matapos yung pagpupulong, nagkaroon ng open forum. Question and answer, no? Sabi ko sa kasama ko, magtanong ka na. Alam mo, sabi sa akin, John, ba't mo naman kami dinala rito? Nose bleeding to. Kaya nga ako, John, sabi ko nga, pag alam ko yung tinatalakay at naintindihan ko, magtatanong ako. Correct. Pero kung hindi ko alam, hindi ako magtatanong. Natural. No? Natural. At kung wala kang kaalaman doon sa pinag-uusapan, huwag ka na magtanong. No? Manahimik ka na lang. Manahimik ka. No comment. No comment ka na lang. Kagaya kay Purisima. No comment. Sabi ka. No comment siya. Kahapon at si yan yung Police. si Captain Munoz no? At pero sa isang banda, naipaliwanag niya lahat yung mga activities nung Pasay, no? At dakuan naman natin yung kaunting mga impormasyon na nakukuha natin sa iba't ibang lugar matapos itong tinatalakay natin. At sa susunod na linggo, muli natin tatalakayin itong journalist ng kalikasan, no? Para tuloy-tuloy po namin talakayin, no? At maipaunawa sa inyo, kung medyo bingi po kayo, ay matuluyan man lang kayo, no? Na marinig, no? Matanggal yung Kala ko matuluyan kayo magbigay. Talaga, matuluyan kayo. Kasi hindi pa naman tapos yung sinasabi ko Oo nga pala. Di ba?
Kaya tayo sabi nga no? Nung si kagaya ni kapatid na Roland Hota, di ba? Oh. Roland Hota. Nung ako'y nasa kabilang istasyon, doon sa RJ, bumabato sa akin yon sa aking programa. Pero nung sa totoo, sa kanya ako aral. At saka kay John Obrero. So, sila ang mentor mo. Yes, oo. Kaya, yung naituro nila sa akin, dala-dala ko yon habang ako'y nagpro-broadcast. Pero hindi po lahat yon ay aking kinuha. Meron lang. At yung mga kaalaman, kung paano, yung mga technique, ganon. Dahil matagal naman po tayo, pare-parehas tayo dyan sa field, no? Nag-anchor tayo pare-parehas. Pero, may kanya-kanya tayong estilo. Correct. No? Ng pagbo-broadcast. Ako kasi, karamihan Tagalog ang aking broadcast. No? Kung may nahalong English, yan si Junyan. No? Ngayon. No? Pero karamihan ay mula noon hanggang ngayon, Tagalog talaga ang aking komentaryo. Kaya nga lalabanan ko lahat ang mga komentarista pagdating sa Tagalog na komentaryo. Yan. No? Sabi nga sa akin nung station manager, ano ba yan? Huwag kang nagmumura. Ma'am, hanapin nyo lahat sa dictionary kung yon ay mura. Bakit? Yung aking mga tinatalakay. Sige. Hanapin nyo po. At hindi na po ako magbo-broadcast. Bawal naman talaga magmura. Correct, oo. Dahil yan ang pinag-aralan ng ating mga broadcaster. May limit din po tayo. Pero, yung aking mga tinatalakay, hindi po yung pagmumura. Sabi ko nga doon sa station manager na tuwing magkukomentaryo ako, yung tainga nasa salaming nakaganon yun. Kaya naghiwalay kami noon dahil iba yung kanya no? Pero John, malapit na yung oras natin, ano? Okay, sige mga kababayan, sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga suki, itong ating tinatalakay ay panimula pa lamang ito. Yes. At tinitiyak po namin sa inyo na ang programang Wow Action Balita, Journalista ng Kalikasan, ay magugustuhan ninyo. Yes, at ito po ay magsisilbing aral. Munting paaralan sa himpapawid. Yes. Hindi namin sinasabing wala kayong alam, pero ang amin po, gusto po namin may parating at madagdagan ang inyong kaalaman kaugnay po sa tinatawag nating major problem ng ating kalikasan. Ito yung global warming at climate change at iba pa. Marami pa po itong issue. Hindi pa tayo natatapos ngayon. Simula pa lang po ito, mga kababayan. Oo, at napakakapal ng libro ni John Oo, isang kahon po yung research ko, yung mga dokumento. Alam mo ba yung kahon ng lalagyan ng sigarilyo? Oo. Ganong karaming dokumentong naitabi ko. At talagang pinag-aralan tungkol dyan natin sa kalikasan. Oo. Sabi ko, alam mo partner, ito'y hindi mapapanis at walang katapusang usapan ito. Yes. Usapin ito ng pandaigdigan at panlokal. Problema. Kaya mga kababayan, sana po ay manatili po kayo nakatutok sa ating programang Wow Action Balita, Journalista ng Kalikasan. Okay. At maraming salamat, John. Ano? At yan po si partner John, no? Padil. At siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penico Demos, kay Sir Rizal, kay Riza, kay Ami, kay Allen, at dito sa ating kasamahan na buong staff ng Kakampi, no? Maraming salamat po. At siyempre, sa susunod na Martes at Merkules, inyo na naman pong matutunghayan ang aming programang Wow Action Balita, Journalist ng Kalikasan, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, John. Bye-bye. See you soon. Kapaligiran kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagmamahal
at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.